Hi, I'm Arwin. Today's video, pag-usapan naman natin sina Ion, IMI, and Monday. Pero bago tayo mag-proceed sa technical analysis natin, let's have a recap of our PSEI chart. Let's have a look sa weekly chart ni PSEI. PSEI weekly chart shows recovery, closing the chart at around 6,200 price level, which is above our moving average lines. Good close short term as it shows potential shift towards moving uptrend. Resistance natin for PSEI will be the high of this candle around the 6,400 level. Breakout sa level na to may indicate a signal for us na bullish yung market. For the support, itong swing low sa 5,700 yung gagamitin nating area. So, let us see how the market would react sa mga susunod na candle ni PSEI. So, proceed naman tayo sa mga stocks na i-analyze natin for this video. First on our list is Ionix Incorporated. Ion, recently nagkaroon siya ng massive push for Ion on this chart reaching as high as 1.43. Then, nagkaroon to ng continuation dito sa huling candle niya. Recently, nagkaroon ng massive push for iron on this chart reaching as high as 1.43. Then nagkaroon ito ng continuation dito sa huling candle niya on this chart, closing with another green follow-up candle. If we look at the left side of the chart, makikita natin na sakto siya dito sa 1.42 na resistance level. At this level, pwedeng mag-consolidate muna si Ion dito at this area. Pero if malakas talaga si Ion sa market, probably magkaroon pa ng continuation yung breakout. And we may consider itong swing high niya dito around 1.62 as our next resistance for Ion. Then, kung titignan natin yung movement ni Ion, makakakita din tayo sa chart niya na recently breakout dito sa 1.20 sa banda, giving us a signal that Ion is currently on its bullish direction. You have currently no position with Ion, you need to be extra cautious trading kasi pwede rin maging bull trap 'to. Especially dito sa recent move ni Ion, lalo na sobrang taas yung naging move niya. So, we need to be extra cautious and careful when trading Ion. Sunod naman natin is IMI, Integrated Microelectronics Incorporated. Strong breakout na sa stock naman si IMI and a potential bullish stock. So, for IMI, ideally, I would like to see the stock na mag-consolidate muna bago magkaroon ng bullish continuation. If titingin tayo dito sa left side ni IMI, mukhang dito sa 6, around almost near 6 sa 5.88 to 6 yung puwedeng maging susunod niyang resistance. So, medyo malapit na siya dito from recent continuation nung breakout niya. Itong breakout, almost malapit na siya sa susunod na potential resistance. So, let us see sa mga upcoming candlestick ni Ion kung bullish na ba talaga 'tong stock na 'to or 'yan magkakaroon muna ng consolidation dito. Last on our list is Monday, Mondanisan Corporation.
For Monday naman, I would consider this stock as, stock to be on the watch list. Recently, nagkaroon siya ng crossover dito sa mga moving averages line niya, itong 20-day MA and 50-day MA. Having the 20-day MA now above the 50-day MA, forming an initial bullish formation. Ang hinihintay ko naman dito kay Monday is mag-close sa green candle, yung weekly candle niya. Then, plus mag-breakout siya above the 7.45. Eto, mag-breakout siya dito. Parang double top na rin 'to, eh. Makita natin na nagre-resist siya sa 7.45. Dito, 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 and dito rin. So, trade idea is enter the breakout and set a stop loss below the 20-day MA. So, yun yung trade idea ko for this one. So, tingnan natin sa mga susunod na candle kung ano ba yung move na gagawin ni Monday. So, bago naman natin tapusin yung video, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung pinaka-effective na trading style dito sa Philippine stock market. Maraming nagtatanong na ano nga ba yung pinaka-effective na trading style lalo na dito sa Philippine stock market. Ang totoo, walang iisang tamang sagot. Depende yan sa oras, risk tolerance, and personality mo bilang trader. Kung busy ka sa work, baka mas bagay sa'yo mag-swing trading dahil hindi mo kailangan bantayan buong araw yung stock na hawak mo. Kung mabilis ka naman mag-decide and marami kang time na tutukan yung market, pwede kang mag-day trading. Kung hindi ka naman maisipin and long term yung approach mo sa pagte-trade mo or investor mindset, bagay sa'yo yung position trading. So, anong trading style ang dapat mong subukan? Yung style na kaya mong sundan consistently with proper risk management kasi sa trading hindi panalo ang pinaka-aggressive, panalo yung trader na may discipline. So, hanggang dito na muna itong video na 'to. If may napulot ka sa video, please like and share, and kung hindi ka pa subscriber, subscribe to my channel para maging updated pa sa mga susunod kong video. Thank you for watching and see you sa susunod na video.